Kumusta? Alam nyo, sa politika, madalas yung argumento lumilihis. Hindi na tungkol sa issue, kundi sa kung sino yung nagsasalita. Ang tawag dyan, credential shaming. At yan mismo ang bubusiin natin ngayon, base sa isang artikulong sumuri sa isang mainit na banggaan kamakailan. Dito lahat nagsimula. Isang linyang binitawan ni Senator Amy Marcos na ang tinutukoy ay si DPWH Secretary Vince Dizon. At yung simpleng statement na yan yung nagpasiklab sa isang malaking kontrobersya. So, bakit niya to sinabi? At ano ba talaga ang ugat ng buong komprontasyon na to? Tara, silipin natin yung konteksto sa likod ng mga salitang binitawan niya. Okay, simulan natin sa umpisa. Para maintindihan natin tong buong gulo, kailangan nating balikan kung saan ba talaga to nagsimula. At ayon sa source article natin, hindi ito basta sumulpot na lang. May pinagmulan ang lahat. Isang pasabog na pag-amin. At ito na nga, ang naging mitsa pala yung pag-amin mismo ni Sekretaryo Dizon na merong systemic overpricing sa mga proyekto ng DPW. Wow! Medyo mabigat yun, no? Isang pambihirang revelasyon na galing mismo sa pinuno ng ahensya. At hindi to barya ha, ang pinag-uusapan natin dito, 45 billion pesos. Yan yung halaga na sinasabing natapya sa budget dahil sa isyung ito. Ganyang kalaki yung nakataya, kaya naman napakabigat ng revelasyon. And then, dito biglang kumabig yung kwento. Alam mo yon, imbes na yung mga numero at yung issue ng overpricing ang pag-usapan, biglang-bigla ang usapan napunta sa personal qualifications ni Dizon. Ang layo, di ba? Isang bigla ang pag-iiba ng direksyon. Ngayon, dito na tayo papasok sa pinakapuso ng argumento ng source article, isang diretsahang akusasyon ng pagiging ipokrito o hypocrisy laban kay Senator Marcos. So paano raw naging hypocrisy? Well, tingnan nyo to. Ayon sa source, pareho palang economist si Secretary Dizon at yung dating DPWH Secretary na si Mark Villar. Ibig sabihin, pareho silang hindi engineer. Ang tanong ng article, bakit daw yung isa inatake? Pero doon sa isa, parang wala namang naging issue noon. At hindi lang daw dyan nagtatapas yung paghahambing. Tinuturo din ng source yung tila magkaibang standard na ginamit sa dalawang sitwasyon. Habang kinwestiyon yung kwalifikasyon ni Dizon para sa DPWH, idinepensa naman daw si Vice President Sara Duterte bilang pinuno ng DepEd. At para patunayan yung punto, ito yung mismong sinabi ni VP Duterte, ayon sa source. So para sa sumulat ng article, ito yung malinaw na ebidensya ng pabago-bagong pamantayan pagdating sa usapin ng credentials. At dahil nga napunta na rin lang sa credentials yung burong debate, ang ginawa ng source article, pinagkumpara na niya ng harapan yung mga resume ng dalawang taong sangkot sa issue. Okay, unahin natin si Vince Dizon. So based sa article, may degrees siya with honors at distinction mula sa De La Salle at University of Reading. Isa siyang British Chevening Scholar at may 26 years na sa gobyerno sa ilalim ng 3 magkakaibang administrasyon. Kasama pa dyan yung parangal na Order of Lacandula. Ngayon, sa kabilang banda, ito naman yung sinasabi ng source tungkol kay Senator Marcos. Ayon sa artikulo, may mga katanungan daw sa kanyang educational background sa mga universidad tulad ng Princeton at UP Law na sinasabi ng source ay hindi niya natapos. So ayon sa author, sobrang layo daw ng pagkakaiba nila, lalo na't siya pa ang pumupuna. So kung ganon, bakit nga ba nangyari yung pag-atake? Ano ba talaga ang tunay na motibasyon sa likod ng lahat ng ito? Dito na tayo sa konklusyon ng ating source material. At para sa sumulat, simple lang ang sagot. Isa raw itong classic na deflection tactic. Isang paraan para ilihis yung atensyon nating lahat palayo sa isang napakasensitibeng issue, which is yung overpricing. At ganito raw yung naging play-by-play ng paglihis ayon sa article. Mula sa mabigat na usapin ng systemic overpricing at posibleng korupsyon, yung focus biglang inilipat sa personal credentials at, well, political theater. Isang 180-degree turn sa buong narrative. So, para i-summarize, ang final takeaway mula sa source article ay ito. Ang problema pala ay hindi yung pagiging non-engineer ni Dizon. Ang totoong issue raw, ayon sa article, ay naglakas loob siyang questionin ang mga numero. At dito tayo iniiwan ng source na may isang mabigat na tanong. Kapag kinuwestiyon ang mga numero, yung argumentong sumusunod, tungkol pa ba yan sa kakayahan o competence
o tungkol na sa pagkontrol? Yan ang tanong na iiwan natin sa inyo para pag-isipan.